Dati, isa siya sa mga pinakaiginagalang na opisyal at commander ng ika-36 Brigada ng Ukraine. Isang sundalong nagbantay sa Crimea at pinamunuan ang kanyang tropa ng may respeto. Ngunit pagkatapos ay inangkin ng Russia ang Crimea at nagtaksil ang opisyal sa Ukraine. Ngayon, siya na mismo ang namumuno sa isa sa pinakamapaminsalang opensiba ng Russia, pero sariling tropa niya ang napipinsala. Matindi ang kabalintunaan dahil ang traitor ng Ukraine ngayon ang namumuno sa pinakamalalaking kabiguan ng Russia. Siya ay si Teniente General Serhiy Storozhenko, na may kwentong puno ng pagtataksil, kabiguan at kahihiyan. Bilang pinarangalan, opisyal, si Storozhenko ang aasahan ng Ukraine na magprotekta sa Crimea nang subukan ni Vladimir Putin na aneksahin ang peninsula. Pinamunuan niya ang ika-36 Brigada, ang pinakamalaking unit ng hukbong lupa ng hukbong dagat ng Ukraine noon. Kaya't mayroon siyang higit pa sa sapat na mga tauhan na sumusunod sa kanyang pamumuno upang lumaban sa Russia. Sana ay napanindigan ni Storozhenko ang kanilang posisyon hanggang dumating ang utos o tulong mula sa pamunuan ng Ukraine. Pero hindi iyon ginawa ng Teniente General. Sa halip, inutusan niyang sumuko. Ibinigay ang utos noong Mayo 2014 ayon sa Virtual Museum of Russian Aggression noong 2022. Ngayong araw, napaligiran sina Storozhenko at ang military town ng kanyang brigada ng puwersang mananakop ng Russia. Hindi naisip ni Storozhenko na lumaban dahil walang utos na harapin o ipaglaban ang pwesto. Inutusan ni Storozhenko ang mga sundalo na ibaba ang armas at sumuko sa mga Ruso na nagtaksil sa panunumpa ng brigada. Ang panunumpa ay para protektahan ang soberanya ng Ukraine. Ngunit ibinigay ni Storozhenko ang Crimea na parang bandehado. Maaaring sabihin ng iba na pinili ni Storozhenko ito para protektahan ang kanyang mga sundalo dahil mas marami at mas malakas ang armas ng kalaban. Maaring pagsuko ang matinong desisyon, pero alam ng ilang sundalo ni Storozhenko na hindi ito tama. Ayon sa museo, ilan sa mga sundalo na dating nasa ilalim ng utos ni Storozhenko ay sumuway sa kanyang mga utos at sumunod sa commander ng Mountain Infantry Battalion, si Yuri Holovoshenko. Pinamunuan ni Holovoshenko. Naghanda ang mga sundalo ng pabilog na depensa laban sa Russia. Sa huli, Bendik isit asamtsili na uwi rin sa wala ang lahat. Karamihan sa tauhan ni Storozhenko ay nanatili sa kanya sa bagong peninsula. Ang umalis lang ay yaong galit sa kanyang pamumuno. Bumalik sila sa mainland ng Ukraine upang maipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang panatang militar para sa kanilang bansa. Matapos ang kapalpakan, tinangkang iligtas ni Storozhenko ang dangal niya. Ayon sa mga nakasaksi, hindi lang niya inutusan ang mga sundalo na isuko ang armas, kundi pinapili rin silang sumanib sa mga mananakop na Ruso o papatayin sila. Ipinilit ni Storozhenko na hindi iyon nangyari. Ayon sa Russian Football Union balita, nagbitiw lang siya at hindi sumali sa puwersa ng Russia. Mabilis na patunayang kasinungalingan ang kwentong iyon. Matapos makumpleto ang okupasyon ng Crimea, nagsagawa ang Russia ng peking referendum sa peninsula. Ayon sa balita ng Russian Football Union. Isang linggo matapos lumabas ang resulta ng referendum na iyon, nakatanggap si Storozhenko ng pasaporteng Ruso. Mukhang dito na talaga siya mula pa noon. Nang sumuko ang Crimea at pinakamalaking puwersa ng hukbong dagat ng Ukraine, lalong napalapit ang traidor sa Russia. Naging mamamayan siya ng Russia at nagkaroon ng bagong karera. Hindi nagtagal matapos ang pagsakop sa Crimea, natagpuan ni Storozhenko ang sarili niya bilang pinuno ng isang bagong brigada. Isang brigadang Ruso. Kumpleto na ang pagtataksil, lalo na nang bigyan siya ng bagong tungkulin. Matapos ang utos na isuko ang armas, pinatunayan ni Storozhenko sa dati niyang bansa na ito ang plano niya. Sa simula pa lang, hindi si Storozhenko ang taong naharap sa banta na hindi niya kayang labanan. Hindi siya duwag. Maiintindihan naman kahit di kailangang patawarin. Si Storozhenko ay isang oportunista. Isang taong nakakita ng paraan para mapalapit sa mga mananakop na Ruso. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsuko ng kanyang dangal at ng buong peninsula na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, ang pagtataksil ni Storozhenko ay nagdulot ng malaking epekto sa Ukraine. May mas marami pang detalye ang iNews. Ang trader ay nagtapos sa Kiev Army Academy ng Ukraine, kung saan siya ay nag-aral sa Departamento ng Reconnaissance. Ayon sa iNews, siya ay natatanging estudyante na nagpakita ng galing sa militar, kaya umangat sa mataas na posisyon sa Crimea. Mula simula, winasak ng pagtataksil ni Storozhenko ang moral ng mga Ukrainyano, ngunit mas matindi pa ang mga sumunod. Sa pagitan ng pag-aneksa ng Crimea at pagsisimula ng pananakop ni Putin sa Ukraine, tahimik na umangat si Storozhenko sa ranggo ng militar ng Russia.
Masaya siyang sundin ang utos ng bago niyang bansa. At pagdating ng 2022 si Storozhenko na ang Chief of Staff ng ika-35 hukbo ng Eastern Military District ng Russia. Hindi lang basta nawala ang traidor sa militar ng Russia. Pinamumunuan niya ang isang grupo ng mga sundalo na mula pa sa simula ay sasali na sa pananakop ni Putin. Si Storozhenko ay kilala bilang mapanganib at mas pamilyar sa Ukraine kaysa karamihan sa militar ng Russia. Isang taong may taktikal na talino at kayang magdulot ng matinding pinsala, pero hindi ito nangyari sa traidor na Ukrainian. Laging nabigo si Storozhenko sa mga ipinagawa sa kanya ng Russia at unang malaki niyang kabiguan ay sa rehiyon ng Kharkiv. Pinamunuan ni Storozhenko ng ika-35 na hukbo ang unang pagsalakay sa rehiyon. Sa ilang panahon, naranasan niya ang tagumpay. Naging matagumpay ito dahil nagawa ng mga tropa ni Putin ang gusto niya. Pinahirapan ang Kharkiv, pumatay ng sibilyan, at winasak ang bahagi ng rehiyon. Dito sa unang pag-atake lumabas ang mga kahinaan. Katulad ni Putin mismo, hindi inasahan ni Storozhenko na lalaban ang Ukraine ng ganoon katindi. Marahil napaniwala niya ang sarili niya na ang mga sundalong ipinadala niyang labanan ay magiging kasing handang talikuran ang kanilang bansa gaya niya. Nagkamali si Storozhenko. Sa ilalim niya, naitatag ng Russia ang pangunahing kuta sa Izium. Mula rito, inaasahan sanang susulong pa ang mga puwersa ng Russia papasok sa mas malalim na bahagi ng Kharkiv at tuluyang sasakupin ang buong rehiyon. Imbis na gawing panimula ng tagumpay ang Izium, napilitan sina Storozhenko at ang kanyang mga sundalo na depensahan ang kanilang kuta. Dapat sana'y matibay nilang kuta ito, pero agad ding gumuho ang puwersa ng Russia. Noong Setyembre 10, 2022 iniwan ng Russia ang Izium matapos bumagsak ang mga puwersa ni Storozhenko sa mabilis na paglusob ng mga Ukrainian. Tinawag ng Al Jazeera ang insidente bilang pinakamalalang pagkatalo ng Russia mula nang umatras ito mula sa Kyiv sa simula ng pananakop. Nagulat mula sa lugar si Gabriel Elizondo ng Al Jazeera. Ang Izium ay naging isang mahalagang himpilan ng militar para sa Russia sa loob ng Ukraine, lalo na dahil sa papel nito bilang sentro ng lohistika na nagsisilbi sa mga puwersang Ruso sa iba pang bahagi ng bansa. Matagal at matindi ang ipinaglaban ng Russia para maitayo ang himpilan na iyon, ngunit sa loob lamang ng ilang araw ay nabawi rin ang lahat ng kanilang pinaghirapan. 6 na linggo nilabanan ng mga Ruso bago makuha ang lungsod, pero mukhang mababawi na ito ng mga Ukrainyano sa 12 hanggang 24 na oras ayon kay Elizondo sa Al Jazeera. Maaaring napatunayan lang ni Storozhenko na wala siyang kahanga-hangang talinong militar na pinaniniwalaan ng marami sa Ukraine. Iniwan ng kanyang ika-35 hukbo ang bakas ng pagkawasak sa dating kuta nito. Bago pa mapaalis ang puwersa ni Storozhenko sa Izium, may ebidensya ng gumagawa ang traidor ng higit pa sa pakikipaglaban sa hukbong Ukraine. Inuutos niya sa kanyang mga sundalo na patayin ang mga sibilyan ng walang awa. Noong Mayo 2022 iniulat ng British Broadcasting Corporation na natagpuan ang mga bangkay ng hindi bababa sa 44 na sibilyang Ukrainian sa ilalim ng guho ng Izium. Nabiktima silang lahat sa pagguho ng 5 palapag na tirahan dahil sa pambobomba ng Russia. Ipinapakita nitong mababa ang tingin ni Storozhenko sa dati niyang kababayan. Noong Setyembre 2022, nang mapaalis ang puwersa ni Storozhenko sa Izium, iniulat ng Guardian na maaring naging isa ring butcher ang lungsod. Para sa mga hindi nakakaalam, ang butcher ay kumakatawan sa lugar ng pinakamatitinding krimen ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Dito isinagawa ng Russia ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan at mga bihag ng digmaan sa butcher. At hanggang ngayon ay hindi pa lubos na nalalaman ang lawak nito. Noong Agosto 2024 at 58 bangkay ng sibilyang Ukrainian ang narecover sa butcher. At 419 dito ay namatay dahil sa aksyong militar. 12 sa mga namatay ay bata, karamihan binaril ng malapitan at may palatandaan ng pagpapahirap, gaya ng pagpatay ng sindikato. Ang Izium ay winasak nina Storozhenko at ng 35th Army ng Russia at halos wasak na ito. Ang boulevard ay puno ng sunog na apartment at pader na tinamaan ng bala. Wasak ang gusali ng administrasyon, napapalibutan ng sandbag. Bomba ang sumira sa bahagi ng simbahan at kupula. Dahil sira na rin ang tulay ng lungsod, bisikleta na lang gamit ng mga residente ayon sa Guardian.
Noong Setyembre 2022 ipinakita ni Sturchenko ang kalupitan niya, ngunit itinampok ng Ukraine ang pagkukulang ng traidor. Lubos na nabigo ang dating komandante ng Crimea na mapanatili ang kuta na ilang buwan niyang sinubukang sakupin. Dahil sa pagkabigo ni Sturchenko at epektibong kontra-atake ng Ukraine, napigilan ang ambisyon ng Russia sa Kharkiv, kahit patuloy ang pagsubok ng mga tauhan ni Putin na sakupin ang rehiyon. Lumipas na ang mahigit 3 taon. Sa ibang militar, sapat na ang ganitong kabiguan ni Sturchenko para tanggalin siya sa posisyon. Siya ang naging dahilan kung bakit mas naging mahirap ang pananakop para sa Russia sa mga susunod na hakbang. Pero hindi iyon ang ginawa ni Putin. Sa halip na parusahan dahil sa kanyang kabiguan, pinarangalan pa si Sturchenko. Noong 2023, na-promote si Sturchenko sa ilalim ng utos na direktang pinirmahan ni Putin upang maging komander ng ika-6 na hukbo ng Russia. Matapos isakripisyo ang buhay ng mga sundalo at sibilyan ng pareho sa Izium, si Sturchenko ay itatalaga sanang maging commander ng isa pang grupo na magiging responsable sa pagsalakay sa lungsod ng Kupiansk sa Ukraine. Mas malaki ang kabiguang haharapin ng traidor sa ikalawang lungsod kaysa sa Izium. Babalikan natin ito mamaya. Una, kailangang itanong kung paano napagdesisyonan ni Putin na bigyan ng isa pang pagkakataon ang isang tao na nabigo ng labis, at hindi lang basta pagkakataon. Isa pang pagkakataon para pamunuan ang mahalagang opensiba ng Russia laban sa Ukraine, ngunit hindi dahil mahusay si Sturchenko bilang commander. Ipinagkanulo niya ang Ukraine sa Crimea at nabigo sa Kharkiv. Marahil ay humanga si Putin sa kalupitan ng dating opisyal ng Ukraine. Si Sturchenko ang responsable sa maraming namatay sa Izium, na walang ipinakitang awa sa mga dating kababayan niya. Baka doon nagmula ang katangiang hinangaan kay Putin. Maaaring inisip ng Pangulo ng Russia na okay lang ang pagkakaroon ng inutil na komander dahil pwede niyang ipagmalaki si Sturchenko bilang komander na natututo sa pagkakamali. Lumalaban siya para sa Russia dahil naniniwala siyang dapat nitong kontrolin ng Ukraine. Ano man ang dahilan, na-promote si Sturchenko sa ranggo ng Lieutenant General at ipinadala upang pamunuan ang mga puwersa ng Russia sa Kupiansk. Hindi tiyak kailan ipinadala si Sturchenko sa Kupiansk, pero posibleng nag-ooperate na siya roon mula 2023. Noong Setyembre, 19 nalaman ng Ukraine na ang traidor nilang komander ang namumuno sa mga puwersang sumasakop sa mahalagang lungsod. Iniulat ng Liga at kinumpirma ni Nazar Voloshin ng DNI-PRO Operational and Strategic Group of Troops na bumuo ang Russia ng Kharkiv, na grupo ng tropa na umaatake sa Kupiansk. Kasama sa grupo ang ika-6 na Combined Arms Army na pinamumunuan ngayon ni Sturchenko. Sa Kupiansk, naroon si Sturchenko sa gitna ng isa na namang kabiguan. Ayon sa Russian Football Union News na inilathala noong Oktubre, isa tinawag nilang sakuna ang opensiba ng Russia sa Kupiansk na nagdulot ng 22 buwan ng pagpatay. Ang opensiba ay isa sa pinakamalaking sakuna ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Habang pinangungunahan ni Sturchenko ang matinding kampanya kung saan buong brigada ang ipinapadala sa giyera na halos walang napapala. Nagsimula ang kabiguan ng Russia sa Kupiansk noong late 2022. Tulad sa Izium, nasakop ng mga Ruso ang Kupiansk noong simula ng pananakop, pero napaalis sila ng kontra-atake ng Ukraine. Ilang beses nang sumugod ang mga hukbong Ruso laban sa depensa ng Ukraine sa iba't ibang direksyon malapit sa Kupiansk, ayon sa ulat ng Russian Football Union News. Ngunit lahat ng ito ay naging libingan ng mga tropang Ruso. Maraming ganitong pagkabigo sa ilalim ni Sturchenko ayon sa ulat. Tingnan natin ang Sinkivka. Doon, sinubukan ng Russia na magsagawa ng pag-atake gamit ang mga armored column na may layuning makalusot papasok sa nasabing lugar. Ang tugon ng Ukraine ay gumanti, pangunahin sa pamamagitan ng paggamit ng artilleriya. Nagpaputok sila para wasakin ang karamihan sa armored column sa kagubatan na napapalibutan ng mga puno. Nagkalat sa kagubatan ang mga patay na Ruso at wasak na sasakyan. Hindi na makabangon ang Russia. Aktibo ang mga operatiba ng espesyal na puwersa ng Ukraine sa paligid ng Sinkivka, kung saan sila ay regular na nagsasagawa ng mga raid upang mapigilan at mapako ang mga puwersa ng Russia at hindi makapaglunsad ng maayos na pag-atake. Nangyayaring yan dahil sa mga pagkabigo ni Sturchenko. Kahit ginagabayan ni Ukrainian Sturchenko,
Hindi rin maganda ang lagay ng mga sundalong Russia sa Timog Pischani. Naisip ni Storozhenko ang isang estratehiya na kung naging matagumpay ay mahati sana ang mga puwersa ng Ukraine sa dalawa. Kung mahati ang puwersa, magagamit ng Russia ang dami nila para salakayin ang mas maliliit na grupong Ukrainian. Pero tulad ng lahat ng gawa ni Storozhenko, nabigo ang estratehiya. Ang nagawa lang ni Storozhenko ay gumawa ng lagusan para mapasok ng mga sundalong Ruso. Hindi hinati ang puwersa ng Ukraine. Ang lagusang iyon ay halos napapalibutan at inaatake mula sa lahat ng panig. Isa itong kill zone, kung saan nagpapadala ang Ukraine ng mga first-person view drone at mga bala ng artilleriya para lipulin ang mga tropang Ruso. Lahat ng tangkang palawakin ng Russia, ang koridor na hinihiling ni Storozhenko, ay napipigilan ng lakas ng putok ng Ukraine. Pagod at kapos sa supply ang puwersa ng Russia dahil napuputol ang kanilang logistical na suporta sa koridor. Kaya madali silang mabiktima ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sino ang mag-aakalang ang pagpapadala ng tropa sa gitna ng matibay na depensa ng Ukraine ay mauuwi sa pagkakahiwalay at pagkakakulong nila? Hindi inasahan ni Storozhenko. Ngayon, mas maraming Ruso ang namamatay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Kupiansk, si Storozhenko ay kahit papaano ay nakaranas ng isang tagumpay sa kanyang assignment sa Kupiansk. Nakuha niya ang Dvorychna na ilagan ng Kupiansk at nasa loob ng Russian bridgehead. Ayon sa Russian Football Union News. Oo, ilang buwang pag-atake ang nagdulot ng daan-daang nasawing sundalong Ruso. Malalaman din natin ang totoong bilang mamaya. Nag-angkin na ng isang pamayanan ang Russia. Ngunit ayon sa Russian Football Union News, bago pa magdiwang si Storozhenko, halos walang silbi sa Russia ang napanalunan niya. Target ang Dvorychna dahil maaring gawing ruta papasok sa Kupiansk. Yun din siguro ang inisip ni Storozhenko. Kung hindi niya gugugulin ng ganoon karaming oras at buhay para masakop ang lugar. Handa ang Ukraine sa pagsakop na iyon. Napaligiran ng matinding apoy ang mga ruta palabas ng Dvorychna, kaya hindi makausad ang mga sundalong Ruso o tumawid sa ilog Oskil patungong Kupiansk. Walang pag-asang magtagumpay ang operasyon mula Dvorychna. Ginagawa ni Storozhenko ang gawain sa Kupiansk sa loob ng 22 buwan, pinapadala ang mga sundalo sa gilingan ng karne. Hindi gumagalaw ang tulay. At napapatay ng depensa ng Ukraine ang mga sundalong Russian kapag sumusulong sila. Ang utak militar ng nagtaksil sa Ukraine ay napilitang ilagay ang puwersa niya sa pagkakabalaho na walang takas. Maraming namamatay na puwersa ng Kupiansk ng Russia dahil kay Storozhenko. Tatalakayin natin ang bilang ng mga namatay. Sa 22 buwan ng labanan, napalawak ng Russia ang karamihan sa dalawang pinagsamang hukbong sandatahan. Kabilang ang ika-6 na hukbo na pinamumunuan ni Storozhenko. Sa loob ng 22 buwan sa Kupiansk, umabot sa 13,000 ang kaswalti ng Russia, katumbas ng 500 at 70 patay, sugatan o bihag bawat buwan. Tandaan, hindi kasing halaga ng Pokrovsk, Zaporizhia o Donetsk ang Kupiansk bilang estratehikong lungsod. Ang Kupiansk ay may pre-war na populasyon na 26,600, kaya halos kalahati ng lungsod ang ginugol ng Russia nang walang pag-usad. Lubos ang kabiguan ni Storozhenko. Siya, isang traidor na Ukrainian, ay naging malaking kahihiyan ng Russia. Sinusubukan ni Putin na iligtas ang dangal niya. Oktubre 2 iniulat ng RBC Ukraine na sinabi ni Putin na umusad ang puwersa ng Russia sa Kupiansk. Ang western na grupo ng mga puwersa ay halos nakuha na, ang isa sa malalaking pamayanan, 2/3 ng Kupiansk. Ayon kay Putin sa Valdai Forum, kontrolado na natin ang sentro ng lungsod habang nagpapatuloy ang labanan sa timog. Pero hindi kasing ganda ang pagsulong gaya ng sinasabi ng presidente ng Russia. Maaaring hindi alam ni Putin kung gaano talaga kahirap ang kalagayan ni Storozhenko sa Kupiansk. O alam niya, at sinusubukan niyang itago ang katotohanan. Sa kahit anong paraan, malinaw na may inutil na commander si Putin sa kanyang panig. Ang taong nagtaksil sa Ukraine at inaasahang magbibigay sa Russia ng kaalaman tungkol sa bansa na maaring magmula roon. Puro kabiguan lang ang nagawa niya sa lahat ng ipinagawa sa kanya. Noong 2014 nagtaksil si Storozhenko sa mga kababayan niya sa utos na isuko ang armas sa Crimea. Bagay na hindi inaasahan ng Ukraine. Nang tumaas ang ranggo ni Storozhenko sa hukbong sandatahan ng Russia, may dahilan ang Ukraine na mabahala dahil sa kaalaman at husay niya sa militar ng Ukraine.
Ngayon si Storozhenko ay pinagbibiruan na. Dahil sa opensiba sa Kuyansk, dumami ang nasawi kaya may mga analyst sa Russia na palihim na pinag-uusapan ang sinadyang paninira. Ayon sa Russian Football Union News, alam ng mga sundalo ng Ukraine na hindi iyon totoo. Para sa kanila, si Storozhenko ay mula sa lehitimong banta ay naging aksidenteng espya na lang. Isang taong dahil sa kapalpakan ay mas napapahamak ang Russia kaysa kung nanatili siya sa Ukraine. Iyan ang tunay na kabalintunaan. Panahon na sigurong simulan ng Ukraine ang pagpapadala ng mas maraming traidor sa Russia. Kung mararanasan din ng mga traidor na iyon ang parehong uri ng kabiguan tulad ni Storozhenko, maaaring matapos na ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng ilang buwan. Sa buong Setyembre, palihim na inaatake ng Russia ang NATO. Siyempre, hinding-hindi ito aaminin ng Russia. Walang ibang paraan para ilarawan ang desisyon ng Russia na magpadala ng drone at fighter jet sa NATO territory ng ilang beses nitong buwan. Hindi pa nagdedeklara ng hayagang digmaan ang Russia, pero tinutulak nito ang mga hangganan at sinusubukan ang mga tugon para makita kung ano ang gagawin ng NATO. Ngayon, ang totoong dahilan kung bakit palihim na inaatake ng Russia ang NATO ay sa wakas ay nabunyag na. At ang dahilan na iyon ay mismong nagmula sa bibig ni Vladimir Putin. Noong Oktubre 2 iniulat ng CensorNet ang talumpati ni Vladimir Putin sa Valdai Discussion Club sa Russia. Ang club na iyon, ipinangalan sa Lake Valdai, ay itinatag noong 2004 at parang Russian na think tank, katulad ng Royal United Services Institute or Center for Strategic and International Studies. Pero, gaya ng maaari mong hulaan, ang mga opinyon ng Valdai ay kadalasang nagsasabing tama lahat ng ginagawa ng Russia at mali lahat ng ginagawa ng kanluran. Dumalo at nagsalita si Putin. Pati mga kapanalig ng Kremlin tulad nina Dmitry Medvedev at dating Defense Minister Sergei Shoigu. Kung patas ang pag-iisip ang gusto mo, hindi para sa iyo ang Valdai Club. Sa madaling salita, isa itong mekanismo kung saan maaaring ipakalat ng Kremlin ang kanilang propaganda. Iyan ang ginawa ni Putin sa kanyang Oktubre na talumpati, kung saan nagbigay siya ng maling dahilan sa pagsimula ng Russia ng lihim na digmaan laban sa NATO. Ayon kay Putin, lumalala ang sitwasyon dahil sa NATO, hindi Russia. Sa kasamaang palad, hindi pa natitigil ang mga labanan sa Ukraine. Pero ang pangunahing may pananagutan dito ay ang Europa. Laging pinalalala ng Europa ang labanan. Iyon lang ang gusto nila. Kung di lumapit ang NATO sa hangganan ng Rusya, baka naiwasan ang labanan sa Ukraine. Kung si Trump ang namumuno, sana ay naiwasan ang labanan. Ayon sa ulat ng CensorNet na sinabi ng Pangulo ng Rusya. Ibig sabihin, sinabi ni Putin sa Valdai na inaatake lang ng Rusya ang NATO ngayon dahil hindi pinayagan ng NATO na sakupin niya ang Ukraine. Gaya ng madalas mangyari, gumagawa si Putin ng sarili niyang bersyon ng kasaysayan para bigyang katwiran ang kanyang mga kilos. Kailangan lang nating balikan ang kanyang sanaysay na tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ruso at Ukranyano para makita ang mga halimbawa niyan. Ang sanaysay ay nagpapaliwanag na pabor sa Russia ukol sa kasaysayan ng Russia at Ukraine. Sabi ni Putin, ang Ukraine ay hindi dapat naging bansa. Marahil iyon ang sinusubukan niyang ipahayag sa Valdai. Sa isip ni Putin, sinusubukan ng Russia na angkinin ang dapat ay laging pag-aari ng Russia. Di na natin pansinin ang international na kasunduan o kalayaan ng Ukraine dahil di talaga kinilala ng Russia ang soberanya ng Ukraine. Noong Agosto 2022 kinilala ng Russia ang hangganan nito sa Ukraine, ayon sa Chatham House. Noong 2003 lupa lang ang napagkasundo ang hangganan. Nananatiling pinagtatalunan ang eksaktong hangganan. Kasabay nito, ang mga hangganang pandagat sa dagat ng Azov at sa Kerch Strait ay hindi kailanman lubusang naresolba. Sinamantala ni Putin ito at ginamit bilang pagkakataon para ideklara ang kasalukuyang digmaan na mas matindi kaysa inaasahan 5 taon na ang nakalipas. Ayon kay Putin, NATO ang dahilan ng paglala ng sitwasyon. Dapat ay hindi lumapit ang NATO sa mga hangganan ng Rusya, na ang ibig sabihin ay hindi dapat nilapitan ng NATO ang Ukraine dahil ginawa nila ito. Mukhang sinasabi ni Putin na wala ng ibang pagpipilian ang Rusya kundi simulan ang paglulunsad ng mga lihim na pag-atake laban sa Europa. Pansinin ang paggamit ng salitang lihim.
Ang isang lihim na pag-atake ay hindi na lihim kung aaminin ng bansang gumagawa ng pag-atake ang kanilang ginagawa. Pagkasabi ni Putin na ang NATO ang nagpapalala ng sitwasyon, agad niyang itinanggi na may kinalaman ang Rusya sa mga pag-atake sa mga bansa ng NATO. Plano raw bang atakihin ng Rusya ang NATO? Tanong ni Putin. Hindi ka panipaniwala ang kalokohang ito. Hindi kami nagsimula ng labanan. Pero kung may susubok sa Rusya, subukan nila. Kalma lang, matulog ng maayos, at harapin ang sarili ninyong problema. Makikita dito ang klasikong halimbawa ng pagtatangkang pagwatak-watakin ni Putin ang Europa. Habang itinatanggi niya na ginagawa niya mismo ang bagay na kitang-kita ng lahat sa Europa na ginagawa niya. Ang ganitong uri ng pagtanggi ay karaniwan na pagdating sa Rusya at inuulit-ulit ito ng marami sa mga kasamahan ni Putin. Habang nagbababala ang leader ng Europa tungkol sa mga drone at pang-uudyok ng Rusya sa Baltic, iniulat ng Newsweek noong Oktubre 2 na nagkukunwaring walang nangyayari ang Rusya. Tahasan ring sinabi ni punong ministro ng Poland, Donald Tusk, na digmaan ito dahil sa kilos ng Rusya. Ayon kay Tusk, dapat talikuran ng Europa at Poland ang ilusyon na hindi nilalabanan ng Rusya ang NATO. Sabi ni Putin, nagsisinungaling ang Europa tungkol sa ginagawa ng Rusya habang nag-uusap tayo. Ayon sa kanya, hindi totoo ang mga paglusob ng drone. Ginagamit lang ng Europa ang isyong ito para palalain ang tensyon at itaas ang gastos sa depensa. Muling iginiit ni Putin na hindi Rusya ang may kasalanan, lalo na sa mga mamamayan niya. Sila lang ang maaaring maniwala sa kwentong ginagawa niya. Kung aatake man ng Rusya ang NATO, na hindi naman talaga, dahil pinipilit lang ito ng Europa. Lumapit ang Europa sa Ukraine at gumastos ng malaking pera para sa militarisasyon. Kasalanan ng lahat maliban sa Rusya. Tungkol sa militarisasyon ng Europa, isa rin itong dahilan na binanggit ni Putin sa pag-atake niya sa NATO. Kahit itinatanggi ng Rusya na ito ang ginagawa nila. Sa pagpapadala ng mga drone at fighter jet sa himpapawid ng NATO, masusing naming binabantayan ang lalong bumibilis na militarisasyon ng Europa. Kung salita lang o panahon ng kumilos, ayon kay Putin. Ang pahayag na ito, marahil higit pa sa alinmang naibahagi namin, ang nagpapakita kung ano talaga ang binabalak ni Putin sa mga pag-atake sa mga bansa ng NATO. Ang mga pag-ataking iyon ay humihinto. Hindi pa nagdudulot ng matinding pinsala. Sinusubukan ni Putin palakasin ang kwento na ang NATO, lalo na ang European NATO, ay agresor. Kaya napipilitan ang Russia lumaban. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pagmimilitar ng Europa dahil sa pananakop ng Russia sa Ukraine at matagal ng hybrid warfare tactics ni Putin sa Europa. Hindi rin mahalaga kung malapit ang Europa sa Russia, gaya ng pagsali ng Finland at Sweden sa NATO, na bunga ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Mahalaga kay Putin na gumawa ng kwento para ipakitang tugon lang ng Russia sa kalaban ang kanilang mga ginagawa. Sabi ni Putin sa kanyang talumpati, hindi na itinatago ng lahat ng bansa sa NATO ang paglaban nila sa atin. Pagkatapos, iginiit niya na ang mga tropa ng NATO ay aktwal na nakikilahok sa mga operasyon ng labanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng intelihensya at armas sa Ukraine. Isang kakaibang kombinasyon ito ng pagrereklamo kung paano hindi pinapayagan ng NATO si Putin na gawin ang gusto niya sa Ukraine at mga salita pa na nagpapalakas sa baluktot na kwento. Ang NATO at hindi ang Russia ang siyang naging dahilan ng sitwasyon na kinasasadlakan ngayon ng Europa. Tinututulan ni Putin ang militarisasyon ng Europa. Si Putin ang nagdudulot ng problema, pero siya rin ang nagpapakita na solusyon. Sa huli, bilang pangwakas sa kanyang talumpati, hayagang ipinakita ni Putin ang kanyang pagkukunwari sa pamamagitan ng pagpapakita ng kunwaring simpatiya sa isang bansang mahigit 3.5 taon na niyang sinusubukang sakupin. Masakit sa mga Ruso, makita ang paghihirap ng mga tao sa Ukraine. Ayon sa isang pangulo na masayang nag-utos, pagbobomba at mga pag-atake na nagdulot ng pagkasawi ng mahigit 14,100 at 16 na sibilyang Ukrainian bukod pa sa di mabilang na libo-libong sundalong Ukrainian. Trahedya ng Ukraine ay sakit para sa mga Ukrainian, Ruso, at lahat, sabi ni Putin, sakit na siya rin ang lumikha. Iyan ang totoong dahilan kung bakit lihim na inaatake ni Putin ang NATO ngayon. Ito talaga ang gusto niyang gawin simula pa noon. Ang pananakop sa Ukraine ay maaring unang hakbang lang sa mas malaking labanan sa hinaharap. Gusto ni Putin magsimula sa European NATO. Lahat ng sinabi ni Putin sa kanyang talumpati ay nagpapakita ng isang tao na sinasadya niyang balewalain ang mga batas ng sanhi at bunga. O mas malala pa, binabaluktot niya ang mga batas na iyon para sa sarili niyang interes. Alam ng kahit sinong tao sa labas ng Russia na ang layunin ni Putin na sakupin ang Ukraine
ang nagpasimula ng paglala ng tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. Ayon kay Putin, lumala lang ang sitwasyon nang tumulong ang NATO sa isang malayang bansa na hindi dapat sakupin ng Russia. Maling pinalalabas ni Putin na biktima ang Russia. Ang pekeng kwentong pagiging biktima ang nagbibigay kay Putin ng mahina at pilit na dahilan sa kanyang mga pag-atake laban sa NATO. Ayon kay Putin, nakatago sa kasinungalingan at kayabangan ang mga totoong dahilan ng pag-atake ng Russia. Sa pagwasak lang ng tabing na iyon, natin masisimulang matuklasan ang totoong mga dahilan na hindi binabanggit ni Putin, imbes na ang mga dahilan na ginagamit niya para buuin ang kanyang kwento. Dalawa ang dahilan nito. Naibunyag na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang una. Noong Oktubre 2 iniulat ng Euromaidan Press ang pagdalo ni Zelensky sa ika-7 European Political Community Summit sa Copenhagen. Doon, inilahad ni Zelensky ang una sa mga dahilan ng Russia sa paglulunsad ng kanyang mga lihim na pag-atake laban sa NATO. Lahat ito ay tungkol sa pagkakabahabahagi ayon kay Zelensky. Nasa bagong realidad na tayo ngayon at alam ito ng lahat. Kahit nang hindi umaamin, ayon sa Pangulo ng Ukraine sa kumperensya, ang pagbanggit na iyon tungkol sa mga ayaw umamin sa nangyayari ay isang banayad na paraan ng pagsasabi niyon. Mayroon pa ring antas ng hindi pagkakaisa sa loob ng European NATO pagdating sa kung paano haharapin ang ginagawa ng Russia. Nakita natin ang isang halimbawa ng pagkakahating ito matapos magpadala ang Russia ng hindi bababa sa 19 na drone sa himpapawid ng Poland. Karamihan sa Western intel officials ay naniniwalang Russian ang mga drone. Pero may ilan pa ring duda kung sinadya talagang ipadala ito ng Russia kahit noong Setyembre 19 lang. Ayon sa cable news network, magkahalo at mahirap intindihin ang mga impormasyong nakuha tungkol sa mga drone noon. Iyan ang punto. Ang mga lihim na pag-atake ni Putin sa NATO, kahit gaano pa ito kahayag sa ibabaw, ay nagbibigay pa rin sa Russia ng sapat na dahilan para itanggi at sabihing hindi nila ito sinadya. Dapat magpakalma ang Europa. Tigilan ang pagiging hysterical. At kahit hindi ito sasabihin ni Putin, dapat malito ang NATO sa pag-aaway-away kung may intensyon nga ba ang mga ganitong pag-atake at kung meron man, ano ang dapat gawin ng NATO tungkol dito. Sa gitna ng kalituhan, nagkakaroon ng oportunidad ang Russia sa Ukraine at Europa. Ginamit ni Zelensky ang European Political Community sa Copenhagen para bigyan babala sa pagkakawatak-watak. Ang mga kamakailang insidente ng drone sa buong Europa ay malinaw na senyales na sapat pa rin ang kumpiyansa ng Russia para palawakin ang digmaang ito. At hindi lang ito tungkol sa Ukraine. Palaging hinangad ng Russia na wasakin ang kanluran, lalo na ang Europa. Ayon kay Zelensky. Sang-ayon kay Zelensky si Hanno Pevkur, Ministro ng Depensa ng Estonia. Ayon kay Pevkur sa The Express, noong Oktubre 2, sinasadya ng Russia na pilitin ang NATO at mga kaalyado nitong unahin ang sariling mga usapin. May ilang insidente sa himpapawid at paglabag sa airspace, tapos may mga insidente ng drone, pagkatapos ay may mga cyber attack, at pagkatapos ay may eleksyon sa Moldova. Nagkakaroon ng bagong kahulugan ang mungkahi ni Putin na magpakalma ang mga bansang Europeo, matulog ng maayos, at asikasuhin ang sarili nilang problema. Dito, kinumpirma ng leader ng Rusya ang sinasabi ni Pevkur at Zelensky na ang Rusya ay lumilikha ng mga problema sa loob ng teritoryo ng mga miyembro ng NATO upang pilitin silang mag-focus sa mga problemang iyon. Sa ganitong paraan, naililihis niya ang atensyon mula sa Ukraine at maaaring magdulot pa ng pagkakahati sa NATO kung magtagumpay si Putin. Bawat bansang apektado ng lihim na pag-atake ng Rusya ay naghahanap ng sariling paraan para harapin ito. Siyempre, ang isang bansa tulad ng Poland na katabi ng Ukraine at ng Russian exclave na Kaliningrad ay mas mag-aalala tungkol sa mga paglusob ng drone kaysa sa isang bansa tulad ng Pransya na malayo at hindi gaanong apektado. Iyan ang layunin, gawing balisa ang isang bansa upang mailagay ito sa masamang imahe sa paningin ng ibang bansa na hindi naman direktang apektado. Hindi mahalaga kung gumagana talaga ang paraang ito o hindi. Patuloy pa ring ginagamit ito ni Putin. At dito natin makikita ang tunay na dahilan kung bakit siya nagsasagawa ng mga lihim na pag-atake laban sa NATO. Ang ikalawang dahilan ay praktikal. Gusto ni Putin subukan ng NATO. Ayon kay Pevkur, malinaw ito nang makipag-usap siya sa The Express. Sinabi ni Pevkur na sinusubukan ng Russia kung hanggang saan nila kayang guluhin ang lipunan. Pwede bang pumatay, gambalain ang trapiko sa himpapawid, o sirain ang mga kable sa dagat? Bawat lihim na pag-atake ng Russia sa NATO ay sinusubok kung hanggang saan sila makakalusot bago tumugon ang kalaban. Hindi ibig sabihin na agad
Magpapalipad ang NATO ng jets para palayasin ang mga jet ng Russia mula sa himpapawid nila. Nagawa na ito noon. Gusto ni Putin malaman paano mapipilit gumanti ang NATO country. Bakit? Makukumpleto na ang kwento. Kahit isang pag-atake lang sa ari-arian ng Russia, kahit nasa himpapawid ng NATO o hindi, sapat na yon. Kailangang paigtingin ni Putin ang propaganda machine ng Russia na binanggit niya ng di-tuwiran sa kanyang talumpati. Kapag binabanggit niya ang paglala at militarisasyon ng Europa, ang totoong sinasabi niya ay ginagamit niya ang kanyang mga lihim na pag-atake para mag-udyok ng isang hindi na lihim na pag-atake na magbibigay sa kanya ng dahilan para bigyang katwiran ang mas diretsong tugon. Hindi lang si Pevkor ang may ganitong iniisip. Tinanong ni Sarah Shimin ng Al Jazeera kung sinusubok ng Russia ang NATO sa kanilang drone attacks sa artikulo noong Setyembre 25. Binanggit niya na nitong Setyembre, ilang bansa sa Europa gaya ng Poland, Estonia, Denmark at Romania ay nakaranas ng lihim na pag-atake mula sa Russia. Tugon ng NATO ay puro pagbabanta pero hindi tinutuloy. Nagkomento pa si Charlie Edwards, Senior Fellow sa Strategy and National Security ng International Institute for Strategic Studies tungkol dito. Ayon kay Edwards, ang mga paglusob sa himpapawid ng NATO ay nagpapakita ng planadong pagtaas ng tensyon. Una, para makita ang kahinaan ng depensa ng himpapawid ng NATO, suriin ang bilis ng pagtugon at sukatin ang determinasyon ng alyansa. Pangalawa, upang maghasik ng kawalang katiyakan, magtanim ng pagkakawatak-watak sa mga kaalyado at pahinain ang tiwala ng publiko sa kakayahan ng NATO na protektahan ang mga mamamayan nito. Pangatlo, napilitan ang NATO na gumamit ng mamahaling mga misil laban sa murang mga drone na kung paulit-ulit at maramihan ay magdudulot ng labis na paggamit ng kanilang mga inventaryo at budget. Tandaan ang puntong nabanggit natin tungkol sa pagkakawatak-watak. Sabi rin ni Edwards na maaaring naging mas matapang ang Russia dahil sa tila kawalan ng interes ng Amerika sa mga usaping pangseguridad sa Europa nitong mga nakaraang buwan. Binigyan nito si Putin ng dagdag na rason para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Maaaring palayasin lang ng NATO ang mga aerial asset ng Russia na nagpapakita kay Putin na hindi pa handa ang NATO sa labang gustong simulan ng Russia. O kaya, umatake ang NATO na may propaganda na nabanggit natin. Panalo pa rin ang leader ng Russia. Natupad ng kanyang mga lihim na atake ang mga layunin nila. Ano ang maggagawa ng NATO tungkol dito? Isa sa opsyon ay butasin ang tabing ng Russia sa pagbuo ng nagkakaisang frente na tinutulan ni Putin. Binigyang diin ni Zelensky sa Copenhagen na dapat sumali sa PURL na inisyatiba ang lahat ng tinatarget ni Putin. Tinutulungan kami ng inisyatibang ito at pinatatatag ang ugnayan ng Europa at Estados Unidos. Ang mahalaga ay tandaan na ang ugat ng problema ay ang digmaan ng Russia. Ayon kay Zelensky, ang PURL ay inisyatiba para tulungan ang mga katuwang bumili ng sistemang Amerikano para protektahan ang Ukraine at Europa na nagpapakita ng pagkakaisa. Naniniwala si Zelensky na ang malaking pamumuhunan sa programang iyon ay magpapakita ng kaalaman ng Europa sa mga plano ni Putin at kanilang paglaban dito. Sa Ukraine, posibleng kailangan ang mas direktang labanan kontra Russia. Binalaan ni Andriy Saber, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, ang NATO na mag-ingat sa mahihinang tugon kay Putin matapos ang drone incident sa Poland. Ipinapakita ng sitwasyong ito na, sa wakas, kailangang gawin ang desisyon na payagan ang mga kakayahan ng air defense ng mga kaalyadong bansa na magamit para saluhin ang mga drone at missile sa himpapawid ng Ukraine, kabilang na ang mga papalapit sa mga hangganan ng NATO. Isinulat ito ni Seber sa X. Maraming sumusuporta rito sa NATO, kabilang ang Poland, na matutunghayan mo sa aming video tungkol sa babala ng Poland sa Russia. Iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ng United States na dapat magsimulang pabagsakin ng NATO ang mga jet at drone ng Russia kung papasok ang mga ito sa teritoryo ng NATO. May panganib sa direktang paraang ito na mapasunod sa plano ni Putin na baluktutin ang kwento, gaya ng naipaliwanag namin. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig kay Pangulong Putin ng Russia na seryoso na ang NATO. Kung gagamit ng lihim na pag-atake ang Russia, hahadlangan ito ng NATO at haharapin si Putin gamit ang ebidensya. Dagdag na parusa ang pwedeng gawin ng NATO
Bilang hindi direktang tugon, ang European Union ay gumagawa ng ika-11 na parusa laban sa Russia para dagdagan ang pressure kay Putin. Maaaring ipagpatuloy ang suporta sa Ukraine gamit ang PURL na inisyatiba habang pinapahina ang makinarya ng digmaan ng Russia upang maiwasan ang direktang tugon sa agresyon ni Putin. Suportado ito ni Zelensky, lalo na sa usapin ng shadow fleet ng Russia. Patuloy pa rin ginagamit ng Russia ang oil tanker kahit may parusa. Dapat itong pigilan. Dapat dagdagan ang parusa sa mga kapitan, tripulante, at may-ari ng shadow fleet companies. Ayon kay Pangulong Zelensky sa Copenhagen, hindi mapipigilan ng dagdag na parusa ang mga lihim na pag-atake ng Russia, pero malilimitahan nito ang kakayahan ni Putin, lalo na kung may mas maraming suporta sa Ukraine. Sa huli, maaaring mapilitan ang NATO at mga kasaping bansa sa Europa na maghanda sa posibleng digmaan. Isa sa mga paraan ay ang paggawa ng drone wall sa silangang bahagi ng NATO. Ayon sa Euronews, malawak ang suporta ng ilang European Union leader sa ideyang ito. Dahil dito, magiging depensibo ang NATO at mahihikayat si Putin sa mas matapang na lihim na pag-atake. Kailangan muna nilang lampasan ang hadlang bago makarating sa NATO. Pwede kaya itong maging paraan para talunin si Putin sa laro niya? Para pilitin si Putin na magsimula ng digmaan sa pamamagitan ng lantad na pag-atake? Hintayin na lang natin ang resulta ng drone wall kung maaaprobahan ito. Nakatalaga na talagang matalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine mula pa sa simula. Maaaring hindi ito nakita ni Vladimir Putin. Siguro ngayon, hindi pa rin niya ito nakikita at hindi rin inasahan ng kanluran. Gayunpaman, may tagong kalamangan ang Ukraine na ngayon nilang lumalabas at ginagamit nila laban sa Russia ng mahigit 3 taon sa digmaang inaasahang matatapos sa ilang araw lang. Ito ang dahilan kung bakit hindi magtatagumpay si Putin sa Ukraine dahil nagawa ng Ukraine ang teknolohikal na kahusayan na hindi nagawa ng Russia. Ayon yan kay Paul Warburg, na inilatag ang kanyang argumento sa isang YouTube video noong Oktubre 1. Binanggit niya na ang teknolohikal na kalamangan ng Ukraine ay hindi lang bunga ng ugnayan nito sa kanluran. Nanggagaling ito sa mahahalagang pagkakaiba sa lahat ng aspeto ng Ukraine at Russia, mula sa paraan ng pamamahala ng dalawang bansa sa kanilang lipunan hanggang sa mga estratehiyang ginagamit nila sa labanan. Sa totoo, ito ang nakikita natin sa digmaan sa Ukraine ngayon. Ang Russia ay unti-unting humihina habang lumilipas ang bawat araw. Samantalang ang Ukraine ay lalo namang lumalakas araw-araw, lalo na mula sa pananaw ng teknolohiya. Ito ay isang bagay na nangyayari sa buong digmaan. Dagdag pa ni Warburg. Pero ngayon, umabot na sa puntong napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya ng Ukraine na wala ng pag-asang makahabol ang Russia. Tingnan mo lang ang mga bagong imbensyon ng sandata ng Ukraine para makita yon. Tingnan mo ang Flamingo bilang halimbawa. Sa unang tingin, parang hindi naman nagkakalayo ang sandatang ito sa mga cruise missile na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine mula nagsimula ang pananakop ni Putin. Gayunpaman, naiiba ito sa ilang mga paraan. Para sa panimula, isa itong hybrid ng drone at cruise missile na may modernong diplomasya. Dagdag pa na mayroon din itong mga elemento ng penetrator bomb na nakapaloob dito. Wala pang nagawang katulad niyan noon. Habang binuo ng Ukranya ang bagong klase ng sandata, gamit ang mga aral mula sa drone warfare laban sa Rusya. Sa madaling salita, ang Flamingo ay bunga ng mga taon ng pagsasaayos at pagsubok ng Ukranya na nagpapahintulot sa kanilang pinakamalikhaing tao na mag-eksperimento. Kaya nilang lumikha ng mga bagay na di maiisip sa lipunang Ruso. Isang sandata na kumikilos na parang drone at misil ng sabay. At kayang umabot ng 3,000 kilometro ng mga 1,800 at 60 milya papasok sa kalagitnaan ng Rusya habang may dalang warhead na higit sa 1 tonelada ang bigat. Ipapakita sa video kung bakit hindi ito nagawa ng Rusya noon. Pero una, tingnan muna natin ang iba pang mga inobasyon ng mga Ukranyano. Halimbawa ang Flamingo ng bagong sandata na ginawa ng Ukranya para sa isang layunin. Matagal nang gumagamit ang bansa ng long-range drone strike sa Rusya. May long-range na misil din ito mula sa kanluran. Pero limitado ang paggamit kung paano at kailan ito magagamit. Noong Setyembre lang pinayagan ng United States ang Ukraine
na gamitin ang mga misilang ng Amerika laban sa Rusya matapos hadlangan ito ng ilang buwan. Ang Flamingo ang solusyon sa ganitong problema. Kung gagawin ito ng Ukraine sa bansa nila, walang pipigil sa kanila gamitin ito. Ito ay isang halimbawa ng pag-aangkop ng Ukraine sa kung anong meron sila. At makikita rin ang parehong paraan sa kanilang pag-develop ng mga interceptor drone. Ang mga drone na ito na nagkakahalaga ng dolyar. 1,000 bawat isa ay idinisenyo para pigilan ang mga malalayong drone ng Rusya sa pag-atake. At ginagamit ito ng Ukraine. Subok na sa labanan ang teknolohiyang ito. Kaya handa ng mamuhunan dito ang mga kaalyado ng Ukraine. Noong Setyembre, nangako ang United Kingdom sa planong papayagan ang Ukraine na gumawa ng maraming interceptor drone. Tinawag na Project Octopus. Layunin ng planong ito na makagawa ang Ukraine ng libo-libong interceptor kada buwan para magkaroon ng malaking imbakan ng mga drone laban sa Shahid na inilulunsad ng Russia. Ayon sa The Kiev Independent, target ng Ukraine na makapagpadala ng 1,000 interceptor araw-araw para pigilan ang mga drone ng Russia. Muling nakita at nalutas ng Ukraine ang isang problema. Pinangunahan din ng Ukraine ang pag-develop ng mga drone na gumagamit ng artificial intelligence o artificial intelligence na naging napaka-epektibo. Sa ngayon, naghahanap ang Ukraine ng solusyon sa kakulangan nila ng tao laban sa Rusya. Isa sa mga pinakabagong halimbawa ng paggamit ng Ukraine ng artificial intelligence ay ang mga guided artificial intelligence attack drone swarm na ipinakilala ng bansa sa larangan ng labanan. Noong Setyembre 2, sinabi ng United 24 Media na ang Ukraine ang naging unang militar sa kasaysayan na nagsagawa ng operasyon sa labanan gamit ang mga swarm ng drone na kontrolado ng artificial intelligence. Hindi na kailangan ng mga drone ng tao at hindi na rin kailangan ng mga sundalong Ukrainian malagay sa panganib. Sa halip, maaari silang magsilbing pamalit sa mga sundalo dahil kaya nilang maghanap at sumira ng mga sundalong Ruso at armor na may napakakaunting pangangasiwa ng tao. Plano ng Rusya mula simula ay talunin ang Ukraine gamit ang kalamangan nila sa dami ng tao. Sa pamamagitan ng artificial intelligence drones, nababaligtad ng Ukraine ang sitwasyon at muli silang nagiging makabago na nakatuon sa paglutas ng isang problema. Ang tatlong halimbawa ng inobasyon ng Ukraine ay kahanga-hanga. Kahit na hindi sila mga makabagong tuklas, tulad ng unang intercontinental ballistic missile, halimbawa. Gayunpaman, hindi lang teknolohiya ang nagbibigay ng kalamangan sa Ukraine, kundi kung paano nila ito ginagamit. Ayon kay Warburg, kabilang sa mga sandata ang Flamingo at interceptor ng Ukraine. Maaaring hindi mukhang masyadong makabago ang mga drone mula sa pananaw ng teknolohiya. Ayon kay Warburg. Pero napakamakabago nito pagdating sa larangan ng digmaan. Sa paraan ng paggamit nila sa aktwal na sitwasyon sa labanan. Ihambing ito sa sinabi ni Warburg na ginagawa ng Russia pagdating sa inobasyon. Minsan, natutumbasan nila ang mga inobasyon ng Ukraine, lalo na kung madali lang gawin. Pero sa kabuuan, hindi naman talaga nagdadala ng maraming bagong bagay ang Russia sa labanan. At may punto siya doon. Marahil ang pinakamahalagang inobasyon ng Russia sa ngayon ay ang kanilang glide bombs na nagpapahintulot sa Russia na gawing semi-guided munitions ang mga Soviet-era na ordinaryong bomba. Pero bukod doon, wala ring masyadong inobasyon ang Russia. Kinopya lang nito ang ginawa ng Ukraine, na parang madali lang iyon. Ipinapakita nito ang pangunahing pagkakaiba sa paraan ng pakikidigma ng Ukraine at Russia. Mas pinipili ng Russia umasa sa kung anong meron sila kaysa mag-innovate. Para sa Ukraine, pag-aangkop ang susi. Sa tuwing may bagong problema na lumilitaw, ang teknolohikal na kahusayan ng Ukraine ang nagbibigay daan dito para harapin ang problema at makahanap ng solusyon para dito. Ngunit mas malalim pa ito kaysa sa pinagkaibang estratehiyang militar. Ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng Russia sa digmaan sa Ukraine ay dahil hindi kayang makamit ng lipunan nito ang teknolohikal na kalamangan laban sa Ukraine. Ayon kay Warburg, ang ugat nito ay ang labanan ng demokrasya at diktadura. Ayon kay Warburg, laging naungusan ng una ang huli sa teknolohiya, gaya ng paulit-ulit na ipinapakita ng kasaysayan.
o mga pamahalaan na mas inklusibo sa karaniwang tao sa lipunan. Kahit hindi pa sila ganap, mas nakahihigit talaga ang mga demokrasya kaysa sa mga pamahalaan na hindi gaanong inklusibo, mas sentralisado, at mas kaunti ang oportunidad para sa karaniwang tao. Ang punto niya ay ang isang malayang lipunan ay nagpapalago ng inobasyon dahil ang mga tao sa loob ng lipunang iyon ay nabibigyan ng gantimpala sa kanilang pag-inobasyon. Ihambing mo iyan sa sentralisadong lipunan na may inobasyon lang kapag inutos mula sa itaas. At malinaw kung bakit naungusan ng Ukraine ang iba. Ang mga innovator nila ay gumagawa para lutasin ang mga problema at sila ay ginagantimpalaan dahil dito. Pero sa Rusya, ang sino mang maaring may kakayahan sa inobasyon ay binibigyan ng lahat ng dahilan para huwag maglabas ng mga bagong ideya. Balik tayo sa halimbawa ng interceptor drone. Ginawa ng Ukraine ang drone na ito dahil may problema sila sa mga long-range drone attacks ng Rusya. Lalong dumalas at tumindi ang mga pag-atake noong 2025 kung saan binomba ng Rusya ang Ukraine gamit ang daan-daang Shahid type na drone para malampasan ang air defenses nito. Ang Setyembre ay naging kapansin-pansing buwan para sa taktikang ito. Ayon sa ABC News, nagpakawala ang Rusya ng 5,636 drone laban sa Ukraine noong Setyembre. Yun ay 39% mas mataas kaysa sa bilang ng mga drone ng Rusya noong nakaraang buwan. Pero mas mababa pa rin ito sa record na 6,400 at 43 drone na inilunsad ng Rusya noong Hulyo 2025. Malinaw ang problema, libo-libong drone kada buwan ang inilulunsad ng Rusya na kailangang harapin ng Ukraine. Ngayon, ang interceptor drone ay simple lang at hindi high-tech. Madali at mura itong gawin ng Ukraine. Abot kaya sila, kaya namumukod tangi ang teknolohiya nila. Maaaring lagyan ng murang warhead ang maliit na drone na $1,000 at ipadala kontra Shahid type na drone. Maaring nagkakahalaga iyon sa Russia ng 20 hanggang 70 beses ng halaga para gawin. Nilulutas ng Ukraine ang isa pang problema gamit ang mga drone. Tinutulungan ng mga interceptor ang Ukraine laban sa mga drone na Shahid type ng Russia. Pero hindi direkta. Napakalaki ng pagkakaiba ng gastos sa pagitan ng mga interceptor at Shahid, kaya't pinapayagan din nito ang Ukraine na maubos ang pinansyal na yaman ng Russia sa pamamagitan ng pagpuwersa rito na maglunsad ng mas maraming bigong pag-atake, gaya ng itinuro ni Warburg. Ito ang tumutulong sa Ukraine na talunin ang Russia sa digmaan ng pag-ubos, kung saan magiging sobrang mahal para sa Russia na talunin ang Ukraine sa pangmatagalan. Dahil mas abot kaya para sa Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Marami pang pwedeng pagbatayan dito, kahit karamihan ay hindi tungkol sa teknolohikal na kahusayan ng Ukraine. Para malaman ang epekto ng pagkaubos ng lakas sa Russia, panoorin ang aming video tungkol dito. Kasama na rin kung paano pati ang propaganda ng Kremlin ay nagsisimula ng tumalikod kay Putin. Mahalaga ang kakayahan ng Ukraine mag-adapt. Kaya nitong baligtarin ang digmaan ng pagkaubos ng lakas na sinimulan ng Russia. Binanggit na ni Warburg ang puntong iyan, gaya ng napag-usapan na. Pinagtibay ni Mick Ryan ng Futura Doctrina sa isang artikulo na binago ng Ukraine ang katangian ng digmaan dahil sa kakayahan nitong magbago-bago. Mas malawak pa sa mga drone ang sakop ng teknolohikal na pagpasok. Pinayagan nitong magsama ang artificial intelligence, civilian at militar na sensor network, at demokratikong pag-access sa impormasyon sa labanan, ayon kay Ryan. Maaaring tumulong ang mga artificial intelligence system sa mga drone na pumili at kumpirmahin ang mga target sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga open source sensor at intelligence analysis at pagkatapos ay pagsamahin ang impormasyong ito sa military intelligence. Ipinapakita nito ang ugnayan ng demokrasya at diktadura sa pagbabahagi ng impormasyon at gawain ng militar. Hinihikayat ng Ukraine ang lahat na magbahagi ng impormasyon sa anumang paraan para makatulong sa digmaan. Sa kabila, pinipigil ng Rusya. Gumagawa ito ng mga bagay tulad ng pagsasara ng internet access sa mga rehiyon na tinatamaan ng mga long-range drone strike ng Ukraine dahil gusto nitong kaunti lang ang impormasyong lumalabas. Paano makakaisip ng solusyon ang karaniwang Ruso sa mga hamon ng Rusya laban sa Ukraine kung hindi nila alam kung ano talaga ang mga hamon? Ang impormasyon, kung gayon, ay kasing halaga para sa Ukraine ng paglikha ng isang kapaligiran
kung saan magagawa ng mga innovator nito ang kanilang pinakamagaling. Maaaring ang kakulangan ng impormasyon sa mga taong pwedeng tumulong ang sanhi ng mga problema sa Rusya. Sa larangan ng teknolohiya, nahuhuli ang Rusya sa Ukraine sa bawat aspeto ng teknolohiya. Naalala ni Warburg ang simula ng digmaan nang unang gamitin ng Ukraine ang mga drone laban sa armor ng Rusya. Nang unang ipakilala ng Ukraine ang mga drone sa labanan, ang tugon ng Rusya ay pagtawanan ito, maliitin, at ipagpatuloy ang pagpapadala ng malalaking grupo ng mga tangke, infantry, at mga armored na sasakyan. Ngayon, klaro na kung paano nangyari iyon sa Rusya. Mahigit 1,000,000 kaswalti, 11,000 at 200 nawasak na tangke, at 23,000 at 300 na walang armored na sasakyan ngayon. Alam na ng Rusya na hindi na uubra ang malalaking opensiba ng armored sa laban ng may mga drone. Ginaya ng Rusya nang makita nitong nagtagumpay ang estratehiyang pinagtawanan nila noon ng Ukraine. Sinimulan ng Rusya ang ginagawa ng Ukraine, pero sa puntong iyon, nahuhuli na ang Rusya. Lalong lumalawak ang agwat sa teknolohiya mula noon, na madalas hindi napapansin ng marami. Ayon kay Warburg, madaling makita kung paano nag-i-innovate ang Ukraine at ginagaya lang ng Rusya. Madalas hindi napapansin na lalong lumalaki ang agwat sa teknolohiya ng Ukraine at Rusya sa bawat cycle ng innovation at paggaya. Ayon kay Warburg. At ngayon ay umaabot na tayo sa puntong ang mga kalamangan ng Ukraine laban sa Rusya ay maaring maging mapaminsala. Ang mga interceptor drone ng Ukraine ay isa sa mga ganitong sandata. Meron na silang mga drone na ito at napatunayan na sa labanan. Tulad ng nabanggit, inililipat na ito sa malawakang produksyon sa tulong ng mga kaalyado ng Ukraine, habang sinubukan na namang kopyahin ng Rusya. Sobrang nahuhuli ito, kaya ang interceptor na ginagawa nila ay nasa testing stage pa lang. Ayon sa Forbes noong Setyembre 9, ang mga Russian interceptor drone na nakita ay mga modelong ipinapakita lang sa eksibisyon. Hindi pa naikakalat ang mga drone at posibleng ilang buwan pa bago ito maganap. Ang malaking puwang ay nagbigay ng oportunidad sa Ukraine, lalo na sa paggamit ng long-range drone strike. Sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit na tinatarget ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia, imbes na paisa-isang strike lang. Epektibo ang estratehiya. Huminto ang 40% ng kapasidad ng Russia sa pagre-refine dahil sa mga drone na sana ay napigilan ng Russia gamit ang mga interceptor. Hindi pa kaya ng Russia ngayon. Kaya may ilang buwan pa ang Ukraine para sirain ang infrastruktura ng Russia. Posibleng hanggang tuluyang hindi na ito maibalik. Habang sinusubukan ng Russia na gawin ang sariling version ng gamit ng Ukraine, naranasan na nila ito dati. Inalala ni Warburg ang Cold War ng United States at Russia at ang tagumpay ng Amerika dahil sa kakayahan nitong mag-innovate. Isang halimbawa nito ay mula kay Chris Miller, may akda ng chip war, ayon sa ulat ng Taiwanese Commonwealth Magazine. Gamit ang gawa ni Miller, binigyang diin ng outlet ang halimbawa ng Texas Instruments, na lumikha ng integrated circuit technology para sa mga pocket calculator. Nakita ng militar ng United States ang potensyal, kaya inatasan nila ang Texas Instruments na gumawa ng integrated circuit technology para sa kanilang pagdevelop. Ang Minuteman II Intercontinental Ballistic Missile ay nagbigay sa United States ng kakayahang tamaan ang Russia mula Amerika. Ngunit kalaunan ay nakabuo rin ng sariling missile ang Russia. Kalaunan, gaya ng dati. Pero ang makikita sa halimbawa ng Cold War na ito, tulad din ng nangyayari sa digmaan sa Ukraine, ay ang punto ni Warburg tungkol sa mga demokrasya na nagagawang mapagtagumpayan ang mga diktadura sa aksyon. Hindi nilikha ng Texas Instruments ang integrated circuit technology dahil may nagsabi sa kanila na gawin ito. Ginawa lang nila ito dahil ang bagong teknolohiya ay nagdadala ng pagkakataon para sa malalaking gantimpala. Kahit nakatuon sa digmaan ang mga inobasyon ng Ukraine ngayon, pareho pa rin ang pilosopiyang umiiral. Hindi sinasabihan ang mga innovator ng Ukraine kung ano ang gagawin. Pinapayagan lang silang lumikha. Ginagantimpalaan sila kapag may naisip silang makakatulong sa sitwasyon ng Ukraine. Kung hindi nagkakaroon ng digmaan ang Ukraine, ang mga parehong innovator na ito ay mag-iisip ng iba pang uri ng mga produkto at makakakuha pa rin sila ng kanilang mga gantimpala dahil nakatira sila sa lipunang pinapayagang magrehistro ng intelektual na ari-arian at makinabang sa kanilang pagsisikap. Hindi binibigay ng Russia ang ganitong oportunidad sa kanilang mamamayan.
Nagnakaw ng teknolohiya ang mga Soviet mula sa United States para makasabay noong Cold War. Nagawang nakawin nila ito, pero halos palaging pumapalya ang paggawa nila ng mga kopya ng mga inobasyon ng Amerika na kapantay ng orihinal ayon kay Warburg. Ganoon din ang nangyayari ngayon sa digmaan sa Ukraine. Ang mga bagong sandata ng Rusya ay parang murang kopya lang ng inobasyon ng Ukraine. Ang mga drone ng Rusya na ginagamit laban sa Ukraine ay kopya lang ng Shahid drones ng Iran, hindi sariling imbensyon ng Rusya. Hindi malapit sa antas ng drone, cruise missile, at hybrid Flamingo weapon ng Ukraine ang kakaunting binabago ng Rusya sa orihinal na disenyo ng Iran. Limitado ang Rusya sa paraan ng pag-iinobasyon nito at ganito na ito sa loob ng mga dekada. Ang dahilan ay bumabalik sa sentralisadong anyo ng pamahalaan ng Rusya, gaya ng binigyang diin kanina. Mas malalim na sinuri ng Center for Strategic and International Studies, ang mga issue ng Rusya. Sa isang artikulo noong Setyembre 2021, binigyang diin nito ang 3 estruktural na hadlang sa lipunang Ruso na pumipigil sa inobasyon. Ang pagpilit ng Rusya sa lokal na supply chain ay naglilimimita sa pagkuha nito mula sa mga makabagong merkado. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, bumaba rin ang pamantayan ng edukasyon, lalo na pagdating sa agham. At syempre, ang mga parusa, kahit noong 2021 pa, ay nilimitahan ang access ng Rusya sa mga international na teknolohiya na maaari sanang magamit nila para sa inobasyon. Ibinida ni Warburg ang isa pang issue. Mga oligarko, o gaya ng tawag ni Warburg, ay mga sobrang mayamang tao sa Rusya na parang mafia kumilos sa bansa. Sa Rusya, laging kasali ang mga oligarko sa lahat ng gawain na para silang nagpapatakbo ng mafia-style extortion racket. Layunin nito ang makuha ang bunga ng pagsisikap ng magagaling na isipan ng Ukraine at Amerika sa kanilang imbensyon. Ayon kay Warburg, may inobasyon sa Rusya. Pero para sa karaniwang tao, maliit ang insentibo para mag-innovate. Marami ang natatakot na baka ang tagumpay nila ang magdulot ng masama sa kanila. Sintomas ito ng pamumuhay sa ilalim ng diktadura at oligarkiya, kung saan laging nauuna ang mayayaman at makapangyarihan. Mas malaki ang hinihingi nilang bahagi sa mga ideya o likha ng iba kaysa sa aktwal na naibibigay sa totoong innovator. Isipin mo na lang na nakatira ka sa lungsod na kontrolado ng mafia, tanong ni Warburg. Mas pipiliin ba ng tao ang simpleng trabaho para di mapansin ng mafia? Mas pipiliin ba nilang magpatakbo ng matagumpay na negosyo kahit magdulot ito ng mafia? Tatawag at mag-aalok ng proteksyon kapalit ng porsyento. Iyan ang problema ng mga innovator sa Russia. Masisisi ba sila sa pagpili ng simpleng trabaho? Kahit na may kakayahan silang mag-imbento ng mga bagong teknolohiya? Ang panlipunang kalamangan ng Ukraine at ano ang magpapapanalo rito? Ang digmaan ay hindi talaga kayang mapanalo ng Russia dahil ito'y patungo sa kabaligtaran. Ang win-win 2030 na estratehiya ng Ukraine para sa pandaigdigang epekto ay perpektong halimbawa. Sa planong ito, binibigyan ng Ukraine ang mga innovator ng lahat ng kailangan para makalikha ng bagong ideya. Nagkakaroon ng akses ang mga negosyante sa pandaigdigang merkado at infrastruktura para sa pananaliksik at pag-unlad. Tinutulungan sila ng Ukraine na maprotektahan at maipalago ang kanilang intelektual na ari-arian. Ibig sabihin, ang mga lumalahok sa programa ay tunay na natatanggap ang perang nararapat sa kanila dahil sa kanilang magagandang ideya. Oo, programa ito ng Estado, pero hindi pag-aari ng Estado ang mga produktong lalabas dito. Iyan ang pagkakaiba. Sa Rusya, ang ganitong programa ay mangangailangan na ang karapatang-ari ng anumang kapaki-pakinabang na produkto ay mapunta sa Estado. Malamang maliit lang ang matatanggap na bayad ng inventor ng produkto. Hindi magwawagi si Putin sa Ukraine dahil mismong lipunan ng Rusya ang nagpapahirap para sa bansa na makamit ang teknolohikal na kahusayan laban sa ibang mga bansa. Maaaring hindi iyon naging problema noon. Pero sa Ukraine, humaharap ang Rusya sa isang kalaban na mabilis mag-adapt sa mga nakikita nito at may magagaling na isipan, ang espasyo, oras, at insentibo para magawa ang mga kailangan laban sa kalaban. Tandaan, hindi kailangang wasakin ng Ukraine ang Rusya para manalo. Gamitin lang ang teknolohiyang kalamangan para pahinain ang Rusya hanggang hindi na ito makalaban. Nag-iiba na ang takbo ng digmaan sa Rusya at Ukraine. Hindi lang sa labanan, kundi pati sa loob ng Rusya.
Rusya kung saan tumitindi ang hidwaan ng mga general, opisyal at nasyonalista. Sila ang mga dating pangunahing taga-suporta ni Pangulong Vladimir Putin. Habang itinutulak ng Kremlin, nang matigas ang ulo ang kanilang palalong at hindi na kayang panatilihing pananakop, ayaw nilang aminin ang pagkabigo o baguhin ang taktika. Yung mga taong iyon ay nagsisimula ng punahin ang pamunuan ng bansa. Sa Rusya, madalas agad pinatatahimik ang mga sumasalungat na tinig. Maraming mamamayan ang takot magsalita laban sa pamahalaan, kaya malaking balita ito. Palatandaan ito na matapos ang 3 taon ng digmaan at matinding pagkalugi, pati mga pangunahing taga-suporta ni Putin ay nawawalan na ng tiwala. Habang lumalakas ang pagtutol, lalong mahihirapan ang Kremlin na labanan ito. Ngayon, si Igor Girkin, kilala rin bilang Igor Ivanovich, ang isa sa mga pangunahing namumuno sa kamakailang pagtaas ng galit at pagkadismaya laban sa Kremlin. Strelkov, na ang ibig sabihin ay taga-baril o gunman sa Ingles. Si Girkin, dating veterano ng Russian Army at opisyal ng Federal Security Service, ay may mahalagang papel sa pagsakop ng Russia sa Crimea noong 2014. Isa siya sa mga pangunahing nagpalala ng digmaan sa Donbas at inilarawan pa ang sarili bilang nagpasimula nito. Matapos pamunuan ang armadong grupong Ruso papuntang Sloviansk sa Donetsk, Ukraine, si Girkin ay ultranasyonalista na inialay ang buhay para sa kanyang bansa. Noong salakayin ng puwersang Ruso ang Ukraine noong 2000 at 22, isa siya sa matibay na taga-suporta ng digmaan doon. Sumikat siya bilang military blogger gamit ang Telegram para ibahagi ang pananaw niya sa pananakop. Gayunpaman, kahit na gusto niyang magtagumpay ang Russia at masakop ang mga teritoryo tulad ng Donetsk at Luhansk, naging critical si Girkin sa paraan ng pagpapatakbo ng Kremlin sa kanilang kampanya. Noong Abril 2000 at 22 ilang linggo matapos magsimula ang pananakop, sinabi ni Girkin na kailangan ng Russia ng pangkalahatang mobilisasyon para magkaroon ng tsansang manalo sa digmaan. Maya-maya sinabi niya, kung walang kahit bahagyang mobilisasyon at para sa Federasyon ng Russia, magiging imposible at lubhang mapanganib ang maglunsad ng malalim na estratehikong opensiba laban sa tinatawag na Ukraine. Pagdating ng Setyembre 2022, nagbago ang tono ni Girkin mula sa pesimista tungo sa matinding pagkatalo. Hinulaan niyang matatalo ang Russia at sinabi sa libu-libong tagahanga, "Talo na tayo, panahon na lang ang hinihintay." Habang tumatagal, patuloy na binabatikos ni Girkin ang mga desisyon ng militar ng Russia, lalo na ang mga leader sa kapangyarihan, tulad ng dating ministro ng depensa ng Russia na si Sergei Shoigu, na ayon kay Girkin ay dapat barilin, pati na rin si Putin. Bumuo pa siya ng grupo kasama ang iba pang mga hindi nasisiyahang nasyonalista tulad ni Maxim Kalashnikov, na tinawag nilang Club ng mga Galit na Patriot. Pinayagan si Girkin na makalusot sa ganitong uri ng mga batikos sa loob ng ilang panahon dahil mayroon siyang malaking at tapat na taga-suporta mula sa mga nasyonalista. Nag-aalala ang Kremlin sa posibleng epekto ng pag-aresto o parusa sa isang sikat na personalidad tulad niya. Sa huli, nagpasya ang pamunuan ng Rusya na tama na. Noong Hulyo 21, 2023, inaresto si Girkin ng mga awtoridad dahil sa ekstremismo. Di nagtagal matapos niyang tawaging duwag at walang silbi si Putin at hikayatin siyang magbitiw bilang pangulo. Nahusgahan siya noong 2024 at nakakulong mula noon. Pero sigurado, hindi siya nanahimik. Nagpatuloy siyang sumulat ng mga liham at magbigay ng mga pahayag tungkol sa nararamdaman niya tungkol sa takbo ng digmaan. At hindi pa rin natatapos ang kanyang mga puna sa pamumuno ng Russia. Sa isa sa kanyang pinakabagong pahayag, tinanong ni Girkin ang tanong, kung hindi natin kayang manalo sa digmaan, dapat ba nating itong talikuran? Ipinunto pa niya ang napakabigat at patuloy na lumalalang kalagayan ng labanan at sinabi, sa kasamaang palad, hindi ko nakikita ang posibilidad ng mabilis na tagumpay laban sa Ukraine. O kahit na mangyayari pa iyon, may kailangang managot para sa mga padalus-dalos na plano na lubos na hiwalay sa totoong kalagayan ng operasyon, na nagdulot ng malalaking pagkatalo, pag-urong, at napakalaking pagkalugi. Maraming ebidensya na sumusuporta sa pananaw ni Girkin. Ayon sa estadistika, umabot na sa mahigit 1 milyong kaswalti ang Rusya at patuloy pa itong tumataas araw-araw. Sa harapan,
Patuloy na ipinapadala ng mga commander ng Kremlin ang kanilang mga tao sa matinding labanan. Tinatrato silang parang palit-palit at pambala. Kaunti lang ang tagumpay ng kanilang puwersa sa maraming lugar. Kapalit ang 12-dosenang o daan-daang buhay para sa maliit na bahagi ng lupa. Isang sundalong Ruso na nagngangalang Alexander Sabrovsky ang kamakailan lamang ay naglahad ng sitwasyon sa isang post sa Telegram. Inilalarawan ang kawalang ingat ng mga nasa kapangyarihan at ang kawalang saysay ng kanilang mga pagsisikap sa harapan. Ikinuwento ni Zabrovsky na nagmarcha ang mga sundalong Ruso sa karpet ng bangkay. Maraming milya ang layo mula sa supply, kulang sa pagkain, at walang sapat na sasakyan papunta sa destinasyon. Sabi niya, mawawala rin ang mobilisasyon sa loob ng ilang buwan dahil sa matatapang na commander. Ganun lang. Bago pa ituloy ni Tops ang usapan, sinabi niyang kung di makokontrol ng Russia ang himpapawid at mapipigilan ang drone ng Ukraine, dadami pa ang mga bangkay ng Ruso sa lupa. Bagamat kakaunti lang ang may lakas ng loob na aminin ito ng hayagan, tiyak na napakaraming iba pang sundalong Ruso ang lubos na sumasang-ayon sa mga pahayag ni Sabrovsky. Maraming ulat ang nagbunyag kung gaano kasalimuot at kahirap ang buhay ng mga sundalo sa mga harapan sa magkabilang panig ng labanan. Madalas itapon ang mga Ruso sa gitna ng putukan ng kulang sa suporta, armor, o tamang pagsasanay militar. Halos tinuturing silang alay para sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Itinatapon na parang mga pawn sa chessboard ng mga komandante na tila inuugma ang buong estratehiya nila sa dahas lamang. Hindi lihim na mas malakas ang militar ng Rusya kaysa Ukraine. Umaasa silang sapat ang bilang nila para sa mabilis na tagumpay. Pero hindi ito nangyari. Patuloy ang Kremlin sa pagpapadala ng maraming sundalo sa Ukraine at kumukuha ng libu-libong kapalit buwan-buwan para sa mga napatay o nasugatan sa kahabaan ng harapan. Karamihan sa estratehiyang ito ay nakabatay sa dami ng tao, hindi sa taktikal na kahusayan. Malinaw na hindi ito sapat para manalo sa digmaan dahil maraming sundalong Russian ang nalalagasan at napipigil o napapaatras sa mahahalagang bahagi ng harapan, gaya ng Pokros sector ng Donetsk. Bukod pa rito, matinding nahihirapan ang Russia sa iba pang paraan. Nawala ang mahigit 4,000 at 100 tangke, 8,000 at 300 armored at infantry fighting vehicles at marami pang ibang mahalagang kagamitang militar, mula bomber hanggang radar stations. Kailangan din nitong harapin ang epekto ng mas madalas at mapanirang drone attacks sa malalayong infrastruktura. Kabilang ang sunod-sunod na pag-atake kamakailan sa mga oil refinery, pipeline, at energy facilities na nagdulot ng malaking krisis sa supply ng gasolina. Habang ang mga tao sa bansa ay pumipila ng matagal at gumagastos ng malaki para sa isang tangke ng gasolina, mabilis ding humihina ang ekonomiya ng Rusya. At kapag ang mga kondisyon ay sobrang bilis lumala na walang nakikitang pagbuti sa hinaharap, hindi na nakakagulat na ang mga kritiko tulad ni Gerkin ay tinutuligsa ang Kremlin. Itinuro ito ng British na historiador at eksperto sa Rusya na si Mark Gagliotti sa isang panayam sa Times Radio podcast. Ayon kay Gagliotti, nakatuon ang galit ni Gerkin sa matataas na opisyal ng Rusya tulad ni na dating Defense Minister Shoigu, Chief of the General Staff Valery Gerasimov at Putin. Sinabi niya, pero ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam niya na paulit-ulit napakamasasamang desisyon ang ginagawa sa pinakataas ng sistema. Hindi talaga niya pinupuna ang mga general na lumalaban sa harapan, kundi ang mataas na pamunuan sa Moscow ang kanyang kinokritika. Tama, ayon sa kanya, hindi talaga inaamin ng mga ito ang kanilang pagkakamali. Lahat ay isang malaking tagumpay, o kung hindi man ay isang hindi maiiwasang sakuna. Walang kahit anong kamalayan tungkol doon. At yun talaga ang pinupunto niya. At iyan ay isang delikadong linya para sa Kremlin dahil ito ay tumutugma sa pananaw ng marami, kabilang na ang mga general sa unahan na pilit gumagawa ng mga taktikal na inobasyon. Kung si Gerkin lang ang sumisigaw, baka maliit lang ang epekto ng kanyang puna. Pero marami rin ang nakakaramdam nito. Maraming tao, ayon kay Gagliotti, ang nakikinig at sumasang-ayon kay Gerkin. Siyempre, hindi kabilang si Putin, Gerasimov, at ibang mahahalagang tao sa Kremlin sa mga sumasang-ayon at patuloy silang susunod sa mga utos ni Putin.
kahit gaano pa ito kaaksaya o kapinsala sa huli. Pero sa buong Rusya at sa mga harapan ng Ukraine, may mga general, opisyal, sundalo, nasyonalista at mga karaniwang Ruso na, gaya ng sabi ni Gagliotti, mga taong sawang-sawa na sa ganito. Sa paraan ng paglalaban ng digmaang ito, di sila nahirapan sa pagsakop sa Ukraine, kundi sa palpak nilang paraan ng pagsagawa nito. Kapansin-pansin na ang presensya niya sa social media ay hindi lang basta nandoon, kundi madalas pa rin nire-retweet, nire-repost at pinag-uusapan. At alam mo, ang mga parirala at ekspresyon niya ay lumalabas din sa mga gawa ng ibang tao. Malinaw na siya ay may impluwensya. Tulad ng sabi ko, nagsasalita siya para sa isang maliit na grupo na sa kabila ng bilang ay may mga baril. Madaling sabi, inuulit at sinasang-ayunan ng mga makapangyarihan ang salita ni Gerken. Tulad ng mga general ng Rusya na sawang-sawa at pagod na sa digmaang walang patutunguhan at sumusunod sa mga utos na wala namang magandang resulta, madali lang maintindihan ang kanilang pagkadismaya. Sa unang tingin, parang magaan na boksingero ang Ukraine laban sa heavyweight na Rusya. Mas marami ang tauhan at mahalagang kagamitang militar ng Rusya gaya ng tangke, armored na sasakyan, artilerya at mga misil. Sanay na ito sa drone warfare nitong mga taon. Palagi ang nagpapalipad ng daan-daang drone at dosenang misil papuntang Kiev at iba pang lungsod at bayan sa malalayong bahagi ng Ukraine. Dapat sana ay kaya na nitong manalo sa digmaang ito kung nilapitan lang nila ito ng tama, gamit ang tamang antas ng estratehikong pag-iisip at paghahanda. Sa loob ng mahigit 3.5 taon mula nang tumawid ang tropang Ruso, nakakagulat na kaunti lang ang naging progreso. Mas kaunti na ang teritoryong hawak ng Kremlin sa Ukraine ngayon kumpara noong Marso 2022. Sa kabila ng lahat ng matatapang na pahayag at malalaking deklarasyon ni Putin, hindi siya napapalapit na mamuno sa Ukraine sa ngayon. At ang kanyang bansa ay nagbayad at patuloy na nagbabayad ng napakataas na halaga dahil sa kanyang walang awang at pabigla-biglang paghahangad ng kapangyarihan. Maganda ang pagkakasabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa sitwasyon sa isang kamakailang Truth Social post, kung saan matapang niyang sinabi, posibleng mabawi ng Ukraine ang lahat ng teritoryo mula sa Russia at baguhin ang takbo ng digmaan. Ayon kay Trump, 3.5 taon ng walang direksyon ang laban ng Russia na dapat sanay natapos ng isang malakas na militar sa isang linggo lang. Hindi ito patunay ng lakas ng Russia, bagkus pinapakita lang na papel na tigre sila. Kapag nalaman ng mga tao sa Moscow at iba pang lungsod at distrito sa Russia ang tunay na nangyayari sa digmaan, nang data ang katotohanan na halos imposible para sa kanila na makakuha ng gasolina dahil sa mahahabang pila na nabubuo at lahat ng iba pang nangyayari sa kanilang ekonomiyang pang digmaan kung saan karamihan ng kanilang pera ay ginagastos sa pakikipaglaban sa Ukraine na may napakagandang diwa at lalo pang lumalakas, magagawa ng Ukraine na mabawi ang kanilang bansa sa orihinal nitong anyo. At sino ang nakakaalam? Baka nga mas malayo pa ang marating nila kaysa doon. Si Putin at ang Russia ay nasa malaking problemang pang-ekonomiya. At ito na ang tamang panahon para kumilos ang Ukraine. Hindi ganito ang sitwasyong inisip ni Putin at ng mga kasamahan niyang cronies sa Kremlin noong unang bahagi ng 2022. Hindi nila inakala na magiging ganito kahirap ang kalagayan ng kanilang militar at ekonomiya pagkalipas ng ilang taon. Matagal na itong tinutukoy ng mga kritiko tulad ni Gerken. At ngayon, mukhang mas dumarami na ang mga taong nagsisimulang magtanong ng mga mahahalagang tanong. Mga tanong tulad ng, ano ba ang saysay ng pagpapatuloy ng digmaang ito kung wala namang malinaw na katapusan at walang malinaw na plano o paraan para manalo? Bakit hindi binabago ng Kremlin ang taktika kahit malaki na ang kanilang pagkalugi sa tao at kagamitan? At paano hinayaang magpatuloy at maging epektibo ang Ukraine sa pag-atake sa mahahalagang bahagi ng enerhiya sa buong Russia? Sa huli, ang sagot sa lahat ng mga tanong na yan ay halos pareho lang. Masamang pamumuno. Nabigo ang mga nasa itaas gumawa ng tamang desisyon sa oras. Ipinakita nila ang katigasan ng ulo at kawalan ng kakayahang umangkop sa nagbabagong kalagayan ng digmaan. At tinrato nila ang kanilang mga tao, mga sundalo, at ang kanilang ekonomiya ng walang pakialam. Matagal na rin nilang nagagawa ito ng walang kaparusahan. Ngunit mukhang nagsisimula ng magbago ang pananaw sa Rusya. Kahit papaano sa ilang mga grupo
at komunidad, kung saan ang mga opinyon ay mas nagiging katulad ng kay Igor Girkin kaysa kay Vladimir Putin. Heto ang maaring ibig sabihin nito sa mga susunod na mangyayari. Sa kabila ng inaasahan ng ilan sa labas ng Rusya, malabong magdulot ng kudeta o malaking tangkang pabagsakin ang rehimen ni Putin, ang lumalaking pagkadismaya at pagtutol. Mahigpit kinokontrol ni Putin ang kapangyarihan at ginagawa ang lahat para patatagin ang kanyang posisyon. Nitong mga buwan, pinalalakas niya o ang ugnenlakas niyang ugnayan sa Federal Security Service, modernong katumbas ng KGB noong Soviet. Sinisimulan ang paglilinis sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga opisyal, general, at iba pang taong maaaring magbanta kay Putin. Maaring ngayon o sa hinaharap, dose-dosenang matataas na opisyal ang alinman ay na-demote, napilitang magbitiw o naaresto. Sa ilang kaso ay dahil umano sa mga paratang ng korupsyon. May ilan pang napilitang magpakamatay o posibleng pinatay ng Kremlin, tulad ni dating ministro ng Transportasyon Roman Stadovoj na umano'y nagpakamatay matapos tanggalin sa tungkulin ni Putin noong Hulyo, kahit noong nagkaroon ng malaking rebelyon laban sa Kremlin noong 2023 nang pinangunahan ng leader ng mga bayarang sundalo ng Russia at dating kaalyado ni Putin na si Evgeny Prigozhin ang isang pag-aaklas laban sa gobyerno at nagmarch siya patungong Moscow. Kumilos agad si Putin. Natapos ang rebelyon halos kasing bilis ng pagsisimula nito at si Prigozhin ay misteryosong namatay sa isang pagbagsak ng eroplano ilang linggo lang ang lumipas. Kaya kahit hindi masaya ang mga general ngayon, malabo na may sumunod kay Prigozhin at pangunahan ang pag-atake sa Kremlin. Gayunpaman, ayon kay Gagliotti, kung sakaling magkaroon ng anumang pag-aalsa o rebelyon, malamang na kahit hindi ang mga galit at frustradong general ang manguna rito, hindi rin sila gagawa ng paraan o anumang hakbang para pigilan ito. Hindi basta-basta magbabalik ng baril ang mga taong ito laban sa Moscow. Pero tulad ng nakita natin sa pag-aalsa ni Prigozhin, karamihan sa mga puwersa ng seguridad ay hindi sumama rito. Hindi rin sila kumilos para pigilan ito. Pinanood lang nila at hinintay ang mangyayari. Sa tingin ko, ang mga pananaw ng mga taong tulad ni Strelkov, kaya sila mahalagang pakinggan, ay dahil sila ang mga uri ng tao na, kahit wala silang posisyon para pabagsakin si Putin o baguhin ang polisiya, sapat na ang kanilang pagkainis na kung sakali at kapag nagkaroon ng isang uri ng Black Swan crisis, sistemikong krisis na tunay na susubok sa rehimen, maaaring hindi na sila handang lumabas at tumulong dito. Kung malalagay sa panganib si Putin, na mukhang mas posible habang tumatagal ang digmaan, maaaring hindi ganoon ka-interesado ang marami sa kanyang mga general na ipagtanggol siya. Kaya, habang pabawas ng pabawas ang mga kaalyadong maaaring tawagan, ang saklaw ng kapangyarihan at impluwensya ni Putin ay talagang lumiit, hindi lumalawak. Walang dapat sisihin kundi siya. Hindi kayang aminin ang pagkabigo, ayaw magbago, at hindi makapagdesisyon sa pinakamahalagang sandali. Ang leader ng Rusya, napilit inilalagay ang sarili bilang isang makabagong Pedro ang Dakila, ay lalong nagmumukhang nag-iisa at mahina. Alamin ang lumalalang problema ni Putin sa aming bagong video na tumatalakay sa pagbahagi ng United States ng mahalagang intelihensya sa Ukraine para mas maging epektibo at mapapanganib ang mga pag-atake ng Kiev sa enerhiya ng Rusya. Panoorin ang video para makita kung paano napilitang magmakaawa si Putin sa Belarus para humingi ng tulong sa krisis sa gasolina ng kanyang bansa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga kaganapan sa Ukraine. Kasama rin ang balita tungkol sa malalaking labanan sa mundo.